Erwin Topacio, Philip Salvador, idol, and my idol, Harold Respiso. Oh, parehas kayo ng galawan, panindak, no? Ginagamit na panindak yung boses. Bongbong Marcos! Yung tipo kong ganun habang yung buka ng ilong talagang bukang-buka na eh. Oh, kawawa naman ho talaga mga bossing, no? Yung bayan nito. Biruin mo naman, araw-araw ho mga bossing Chipamo, sir. Araw-araw po na ginawa ng Diyos, walang ibang ginawa kundi mag-rally. Yung kanilang vice mayor, hindi nyo ba napapansin yan? Puro sigaw, wala daw ginagawa si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi daw nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang ang vice-presidente, yun ang wala ako narinig na ginawa. Except doon sa sa pagtatanim, di ba? Sabi ni Ardayan, kahit tinatawag silang 3-in-1 respisyo ng bad words, nakasmile pa with matching clapping para hindi humahalata ng bayang Pilipinas, no? Habang umiiwas silang harapin ang kaso, lalong nagtutumibay ang katotohanang itinatago, no, sa taong bayan. Correct, sabi ni MCGI Wina. Pagkinambino, General Esperon, good to see you, sir. Kung mga hindi mo nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Pero dito, iilan lang ho sila no? Baka nagtataka kayo, nung tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi wala naman talaga. wala ka naman gagawing tulong. Wala, talo siguro po sa Davao Magpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi. Hindi. Ang dahilan mga kababayan kung bakit tahimik si Baste Duterte, napahiya po doon sa paghahamon kay General Torre. Yun ang katotohanan doon. Kaya hindi na siya sumagot, mga kababayan. Naalala nyo ho, mga boss Chipamo, sir, yung sinabi niya na pag nagsuntukan kami ni Roque, ni Roque. Pag nagsuntukan kami ni General Torre, bubugbugin ko yan. Tapos nung nagtayo ng entablado, nung nagtayo ho ng ring, boxing ring, mga kababayan, wala na, nagtago. Saan po pumunta? Pumunta po ng Singapore si Baste Duterte. Tumakbo, mga kababayan. Tapos pagbalik, sabi ni Baste? Hindi naman ako naghamon Para po sa mga lalaki, kapag kayong sinabi mo na eto, kapag ka nagsuntukan kami niya, bubugbugin ko yan. Paghahamon na po yun. No? Wala pong lalaki ang hindi papayag, mga kababayan, o wala pong lalaki ang papayag na ganun-ganunin ka lang, na pagka bubugbugin ko to, para kang tinapakan nun, mga bossing, no? Pero nung hinarapan na po siya, mga kababayan, mga boss Chipamo, sir, wala, tumakbo. At yun yung totoong dahilan kung bakit si Baste Duterte ho, mga boss Chipamo, sir, ay tumahimik para hindi na lumaki yung issue. Para hindi na siya tawagin na Barbie. 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Banat, alam niyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying. Ng putik na yan. Nung sila ho ang gumagawa nung AKAP, nung sila po ang namimigay ng ayuda sa mga kapwa natin Pilipino, mabuti. Pero kapag itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, yung sumasagip sa ating mga kababayan, yung mga nagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan, vote buying ang tawag nila doon. Aba, galawang kupal yan, sir, ha? Galawang kupal yung ginagawa ninyo, ha? O di ho ba? Nakita ninyo? Bumabalandra dati yung mga pagmumukha ni Sara Duterte, pagmumukha ni Bongo, pagmumukha ni Bato de la Rosa, ni dating Pangulong Duterte, AKAP, AIX, at kung ano-ano pa. Pero kapag dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, vote buying ang tawag ho nila. Anong matatawag natin doon? Galawang kupal yung diskarte nila. Prior to the campaign,
ginamit niya. So sinabi ko naman sa mga taga-Davao, tanggapin nyo ng total buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Pero wag ka baste, no? Kung hindi ka sinagip ng tatay mo doon sa pagka-mayor, ilalampaso ito ni Nograles, mga boss. No? Kinabahan na ho sila noon, mga kababayan. Bakit po? Biruin mo ang paandar nila. 3 Duterte ang tatakbo sa pagka-senador sa 2025 daw po. Wala, hindi umaangat yung pangalan nila. Kaya dating Pangulong Duterte lang. Tapos ang kalaban pa niya, yung Nograles. Biruin mo, Nograles versus ito, Baste Duterte. Kaya ang ginawa ng dating Pangulong Duterte, although kahit malaki ang tsansa o posibilidad niya na manalo sa pagka-senador, bumaba siya sa pagka-mayor. Wag lang mawala ang Davao sa kanila, mga bossing. Di ba? Ganun yun. Para naman kaming bata dito. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga-Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi yung claim ng mga Ako hindi ako naniniwala. Bumoboto ng karton yung Davao eh. Bumoboto ng karton yung Davao. Di ba? laban. Ano mo masasabi matatalino? Diyos ko naman. Tingnan nyo nga. Ano pinagyayabang ho nila, mga kababayan? Simulat sa pool pa lang. Ang Davao malinis, ang Davao maganda, ang Davao walang sabit-sabit na mga kuryente, ang Davao walang kahit ano. Safest city in Southeast Asia. Di ba? May safest city ba in Southeast Asia? Na kung katiri ka ng araw, mga boss Jeep Amusher, merong hostage. Ang dami, halos buwan-buwan may nahuhuli na mga ipinagbabawal na gamot sa Davao, di ba? I am Batman. Yun po ba ang maituturing na safest city in Southeast Asia? Palagay ko, hindi. Masasabi ko, budol. Budol, mga bossing. Bakit? Kung maalala nyo, 2015, yan yung ginamit nila. No? Para iboto natin sila. Kesyo daw po, walang mga sabit-sabit na mga kuryente sa Davao. Pero nang nakita, nitong nakaraang taon lang, pagkataas-taas ng baha, tapos sabit-sabit yung mga kuryente sa Davao. Di ba? Budol ang tawag dun. Kami mga Duterte daw, mga otoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami. Matakotin na yung 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Yes. Kamunta kayo. That is why, awa ng Diyos. Pasalamat ako. Sa Davao ako naging mayor. Sabi ni Ma'am Jenny Ramos, mala Singapore, pero ang daming squatter. Kami ngay dyan. No, ikaw naman magagalit yung mga taga-Davao. Kasi ang mga tao dyan, alam nila ang gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, kailangan politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Awatan na! Si Ma'am Maritel Musni, ayan, salamat po sa pagiging miyembro ng ating channel.